Again, magandang araw po muli sa bawat isa, no? Lalo na po sa mga nakikinig ng channel na ito, mga pangaral na ito ng salita po ng ating Panginoon. No? Magandang araw po, sa bawat isa. Kaya isang karangalan po muli na makapagbahagi po sa inyo ng salita po ng ating Panginoon. Kaya bigyan po natin ng pansin po yung sinasabi dito po sa Book of John, chapter 3, verse 16. Ano po? Kaya sabi po rito, sapagat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaysa isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Kaya dito po na pinapakita ng kasulatan o ng Bible yung ginawa ng Diyos po para bigyan ng kalutasan yung problema ng bawat tao. Ano po yung nilutas ng Panginoong Diyos na problema ng mga tao. No? Kaya ito po yung isang bagay na dapat nating malaman dahil bagamat marami na hindi nakakaalam, bagamat marami mga tao ang hindi pinapansin, pero sana sa iyong pakikinig, maaari tapusin mo yung channel nito na po upang ang bidyong ito na po ay upang malaman mo yung kahalagahan nito. Bakit sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, no? Ang ating Panginoong Jesucristo. Na po, kaya ano ang dahilan na po at bakit niya isinugo na po ang Panginoon dito po sa sangkatauhan, no? 2,000 years ago na nakakalipas, no? At siguro alam naman natin to lahat mula nga sa mga bata, di ba? Hanggang sa pinakamatanda, alam natin na lalo na ang ating bansa ay nakakaalam ng yung ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya pero marami ding nakakaalam na hindi at yung ang kaulugan kung bakit isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Na po, ang Diyos ay mayroong malaking dahilan at alam ng Diyos, ito yung may malaking problema. No, ang problemang ito ay yung problema ng tao na eternal. Na po, sapagkat ang tao po ay may parte sa buhay, no, na pagkakalika ng Diyos ng tao po ay may eternal life na kung saan na po ay ito yung problema na po ng bawat tao at ito rin ay problema din ng Diyos, no, kaya ginawa niya ng kaparaanan. Why? Kasi according sa Roma chapter 3, sabi rito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya dito, sabi dito ng Bible, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ibig po sabihin, ang lahat po ng tao, ibig sabihin pagdating sa kasalanan, no exempted. Ibig sabihin, lahat ng tao, lahat ng isisilang sa mundong ito ay makasalanan. Na po, kung makasalanan ang tao, na po, ano ang magiging mangyayari? Ano po ang magiging resulta? Na po, kapag namatay ang tao at siya ay namatay na isang makasalanan. Na po, sabi po ng Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na wala hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi po rito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kaya kung ang sinasabi po ng Roma chapter 3 verse 23 na ang lahat ng tao ay makasalanan. Kung ang lahat ng tao ang makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan natin ay patungo doon sa kaparusahan. Ano po ibig mong sabihin? Kung ang tao ay walang eternal life,
Ibig kong sabihin, kapag ang tao po ay wala po siyang, after mamatay po rito, wala na siyang pupuntahan sa ikalawang buhay, kumbaga, parang blackout na, kumbaga, parang empty na. No po, kumbaga, wala nang mangyayari sa ikalawang buhay kapag namatay ang tao rito. No po, ay, kung ganun po ang mangyayari, walang halaga po ito. Maging ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay walang kamatayan, ay walang halaga, sorry. At kung meron pong eternal life na destiny po ang tao after death, at kung totoo ay sinasabi po ito ng Bible na ang kabayaran ng kasalanan, kung ang lahat ng tao ay makasalanan at ang kabayaran nito ay kamatayan patungo sa pagdurusa, ito yung malaking problema natin, mga kapatid. Ibig sabihin, iyon ang dahilan kung bakit isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang bigyan ng solusyon yung problema ng bawat tao. Upang sa ganon, no, kaya nga sabi rin ng ating binasa sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, huwag mapahamak, huwag mapunta sa impyerno, huwag mahatulan patungo sa impyerno. Ito hindi lang kung bakit isinugo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Para iligtas tayo, sagipin tayo, na po, para wag po tayo mapunta sa impyerno. Kaya ito po yung isang bagay, ito ang dahilan kung bakit naisugo ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak si Jesucristo. Para tayo ay sagipin, tulungan, para wag tayo mapunta sa impyerno. Wag tayo matulan patungo sa eternal na pagdurusa. No po, kaya napakalaga sa buhay natin na bigyan din natin ng pansin yung salita ng Panginoon. No po, para malaman natin kung anong dapat nating gawin bilang tao na mamamatay sa mundong ito. Na after mamatay rito, anong magiging kakahinatnan natin doon sa ikalawang buhay. Ibig sabihin kung saan tayo pupunta, langit ba o impyerno. Kaya napakalaga, no, na malaman natin ang kahalagahan ito ng pakikinig ng salita po ng ating Panginoon. Kaya sabi po rito, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, sino mang sasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang tao po walang kaligtasan. Yun po yung buhay na walang hanggan, patungo po ito sa kaharian po ng Diyos. Patungo po ito sa buhay na kung saan nandudun po ang Diyos, na kung saan nandudun po yung wala ka nang hanapin pa. No, ando doon na kaligayahan, wala nang kalungkutan, kahirapan, hindi ka naluluwa, hindi ka na masasaktan, hindi ka tatanda. Na po, bagkos doon ay puro kaligayahan, kasaganahan, na po, ando doon po yung kapayapaan na hinahanap po natin mga tao. Kaya napakalaga po yung pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kasi hindi susugo ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesucristo, para lamang magdusa doon sa impyerno kung lahat ng kabuluhanan, mga kapatid. Kaya sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dahil napakalaking halaga nito para sa kapakanan nating mga tao. Dahil tayo mga tao, according sa Roma chapter 6, ang kabayaran ng kasalanan ay patungo sa impyerno, pagdurusa, eternal. Kasi ito yung pinaka-reason o dahilan kung bakit naisugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ang kaysa-isa niyang anak, si Jesucristo. No po, kasi eternal na pagdurusa. Yung hinaharap at harapin ng mga taong hindi sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya napakalaga na malaman mo, no, yung pagsampalataya sa Panginoong Yesus. Hindi biro. Kasi hindi rin biro po yung ginawa ng ating Panginoon. Yung pagkakasugo ng Diyos Ama sa kanyang anak, hindi po biro. Kasi kung tayong mga tao ay walang pupuntahan eternal, wala tayong pupuntahan sa ikalawang buhay. Pag namatay ka rito is blackout na. Eh bakit pa isusugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak? Walang dahilan para isugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo para lamang magdusa, mamatay din sa krus ng Kalbaryo. Imagine mo yung bugtong na anak ng Diyos, sinampal, sinaktan,
sinaksak doon sa magitan ng sibat. So yung nagdusa siya, tapos wala namang katuturan. Kaya napakalaga yung ginawa ng ating Panginoon, malaman po natin na mayroong katuturan. Dahil ang ginawa ito ng Panginoon para sa ating mga tao, sa ating mga sariwag, para wag tayong mapahamak, wag tayong mapunta sa impyerno. O kaya, yung halimbawa natin yung nakarang ating video, yung mayaman at si Abraham. No? Na nakiusap yung mayaman kay Abraham para sa kanyang 5 kapatid na nabubuhay sa ibabaw pa ng mundo. Diba? Sabi niya doon, mga Abraham, kung maaari, papuntahin niyo si Lazaro doon para abisuhan, bigyan ng babala ang aking 5 pang mga kapatid para wag sila magpunta rito sa aking kinaroroonan ng pagdurusa. Kaya, ito ay isang babala para sa ating mga nabubuhay sa ngayon. Kaya nga napakalaga na tayo ay sumampalataya at maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakalaga po nito mga kapatid. Dahil ito po ay ang pinag-uusapan po natin dito, yung ating kaligtasan, yung eternal life, yung eternal destiny po natin. Kaya napakalaga na maintindihan mo, maunawaan natin lahat nating mga tao na yung kailangan natin sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya ako, na po, noong 1993, sumampalataya ako sa Panginoong Jesucristo. Minsan, meron pong nangaral sa aming lugar, doon po sa Project 6, na po, sa aking tita, ay merong nangaral. At ako'y naniwala doon sa kanilang pangangaral na kailangan ko ng Kristo sa buhay ko, na magiging tagapagligtas ng buhay ko. Kaya yung time na yun, hanggang ngayon, ako po ay sumasampalataya sa Panginoon. Dahil ako ay naniniwala sa salita ng Panginoon na ang pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo, ito po ang magdadala sa atin sa buhay na walang doon sa kanyang kariyan balang araw. Maniwala ka man o hindi, kapatid. Ito yung katotohanan na ikaw at ako, pag namatay dito sa mundong ito, ay meron tayong pupuntahan doon sa ikalawang buhay na kung saan ito ay eternal. Ibig sabihin ng eternal, hindi ka na mamamatay doon. Hindi ka na doon, wala ng oras, wala ng panahon. Wala ng time, wala na tayong orasan doon, kundi tayo mabubuhay doon sa kabilang buhay, doon sa lugar na kung saan tayo pupunta, eternal. Kaya sana mga kapatid ay ngayong araw maintindihan mo ang kalagahan kung bakit isinugo ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak si Jesucristo. Para tayong mga tao sumampalataya sa Kanya. At sa pagsampalataya natin sa Kanya, sinasabi po ng Bible na po ay bibigyan tayo ng buhay na wala hanggan, na tayong mga tao ay walang buhay na wala hanggan, wala tayong kaligtasan. At ang kaligtasan ito na po ay ang maganda lang po sa lahat, na po, sabi po ng Gawat chapter 4, verse 12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kaya ang kaligtasan natin ay nakabase kay Jesucristo, sa Panginoong Yesus. Sa Kanya po nakasalalay ang ating kaligtasan. Bagamat sa Kanya nakasalalay ang ating kaligtasan, pero kung hindi ka naman sasampalataya sa Kanya, babaliwalain mo ang pagsampalataya sa Kanya. Kapatid, tandaan mo, mamamatay din tayo sa mundong ito. Ang tanong is, saan tayo pupunta? Pero sinasabi ng Bible, kapag tayo sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, sa bugtong na anak ng Diyos, sabi ng Bible, na po, mayroong kaligtasan kay Jesucristo. Sapagat sa Kanya lamang makikita at matatagpuan ang kaligtasan. Kaya ngayong araw mga kapatid, dito kung tapusin po ang pag-share na ito, at sana po ay makatulong po sa atin lahat na po ang salita po ito ng ating Panginoon. At sana ma-realize mo, kailangan mo siya sa buhay mo. Kaya salamat po. At mapagpalang araw, at bago po tayo magtapos, tayo po yung manunang manalangin sa ating Diyos. Aming Amang nasa langit, Diyos na nakakita ng lahat ng bagay, nais po namin lumapit sa inyo, Ama, sa ngalan po na yung bugtong na anak na aming Panginoong Yesus.
Tulungan niyo po kaming sumampalataya, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maglingkod po sa Kanya. Kung maaari po, buksan niyo po ang aming mga puso, isipang espiritual, Panginoon, para po kami sumampalataya sa iyong bugtong na anak. Salamat po sa oras pong ito at sa lahat po ng mga kakarinig, Panginoon, ikaw po ang siya magpalat, tumulong sa kanila upang maintindihan nila ang mga salita mong ito na napakinggan po nila ngayong araw. Salamat po. Ikaw po ang siyang maluwalhati at may taas sa aming buhay, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Maging sa pangangaral na ito, Panginoon, ikaw po ang maluwalhati. Salamat po at ang lahat ng ito aming pinapasalamat sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.